Manila, Philippines. This is Donna Andrew, a 65-year-old woman. As you can see, she looks older than her age. You can see her in this abandoned tricycle. She actually sleeps here. Dito po ako natutulog. Sa gabi po, nagtutulog po ako ng balot. In this busy road at night, you can see lots of vendors. This old woman caught our attention. At night, she sells balot and party games. This is balot, also known as Aphrodisiac Asia. It fertilizes duck every day that costs 31 cents each. Kasi lang po dito, alas 6. Hanggang sa maubos yung balot ko. May isa po akong anak. Kaya lang po, pabigat ako sa kanila. Kaya dito lang po ako natutulog. Ano po? Gano'n na po kayo katagal natutulog dito sa tricycle, nanay? Matagal na po. Mag-iisang taon na po. Palipat-lipat lang po ako. Lipat-lipat lang po. Kayo lang po yung mag-isa talaga natutulog dito? Pag halimbawa, bibigyan na sila sa umaga, ginigising nila ako. Saan na po kayo pupunta ng pag umaga na? Diyan lang po. Sa tabi-tabi, nakaupo. Iinom ako ng kape. Gusto nagtutinga doon na mataba. Dito lang din po. Opo. Ayan. Pero may kumot pa ako nandun, nilagay ko lang pang doon sa kaibigan ko. Ulan, di po ba kayo nahihirapan? Umuulan po. Malipat-lipat lang po ako. Di ba sobrang sikip po nung higaan ninyo? Parang masyado makipot? Eh, pagkatagilid, talagang ayos lang, pero kung kumiyayaan, Opo. Paano po kayo nag-iinat? Sobrang liit po ng higaan ninyo. umiirat din ako pag gano'n. Tagilid. Tagilid. Opo. Simula ako, alas 4:30. Tapos, kung nabintahan ako, mga 10 piraso. Bali, 50 rin yun, ang akin. Namamasahe pa ako, papunta rito. Tapos pagkain ko pa, wala rin. Ubus din ang kinikita ko. Tapos mayroon din akong natitira. Pamasahe na naman kinabukasan. Ganun lang po sa araw-araw. Opo. Kung minsan din, napisahan din ako ng 20, 30, ganun. Kaya lang, kinakain ko naman. E minsan lang naman kumakain ako dun sa anak ko na yun. Kung gusto ko yung kumain. Kasi tuwing umaga, pupunta ko sa kanila. Tapos, dito na ako. Bumabalik ako dito. She also lent some of her earnings to help her daughter.
We are now going to her daughter's house inside this house. I believe that it's hard for Lola Emma to walk here at night because of her cataract. Malabo pa mata ko. Buti ka na kung hindi malabo mata ko. Dito po kayo nakatira? Sila, kami po. Talong ilog. Pag bumaha. Hanggang dito. Hanggang saan po? Hanggang dito. Naabot po. Naabot po. Pag may bagyo, naku. This is their house. They have no bed. And they are living beside a creek. Dito kami nagugas ang plato. Yung sa inyo namin dito sa labas. Kasi di uling kami. Pwede rito sa loob. Ito po ang anak ko. Tapos ito ang apo ko. 65 na po ang edad ko. Ako po si Sheila, 38 years old. Ang asawa ko po, pahinante lang po. Nangungupahan po kami dito sa bahay. 1.8 po yung upa namin dito. Nakasubmitter po kami ng kuryente tsaka tubig. Ate, okay lang po na si nanay hindi po dito natutulog araw-araw? Kasi ayaw naman po ni nanay dito eh. Kasi ayaw niya po dito kasi yung daan po, hindi po siya dito makapunta dahil madilim. Kaya masakit na sa loob ko na hindi ako dito natutulog. Kapos din po sila. Kaya po ako, natutuwa ko po magtinda ng balot. Sa gabi-gabi. Yun lang po. Ang kinikita ko po, tamang-tama rin po. Pangkain. Ay, dito na po kayo matulog para hindi na po kayo matulog sa gabi. Kasi po, mahahamugan kayo. Salamat po. She will no longer sleep inside the abandoned tricycle. Nanay Emma, Ate Sheila, samahan niyo po kami sa labas. Meron po kaming maibibigay sa inyo na konting tulong para po sa pang-araw-araw ni nanay. Ganon din po sa inyo. Opo. Salamat po. Ano lang po? Matagal na po namatay ang asawa ko. Mahirap yung daan dito, masikip. Pag sa gabi, madilim. Nagandaan yung ilaw. Pudul! Ito po yung tulong na galing kay Kuya Mark at Ate Rhea. Ito po yung gusto niyang iparating sa inyo. Nais po sana niya magamit nito sa pang-araw-araw, Ate Cheryl. Pwede niyo pong pantinda para hindi na po kayo lumabas tuwing gabi. Iwag ka dyan, boy! Pwede niyo na rin yung gamitin sa pang-araw. Si Kuya Mark at si Ate Rhea, sila po yung
na taga-Amerika. Pilipino po din sila. Gusto nilang makatulong sa mga kapwa Pilipino. Maraming salamat po sa konting binigay niyo tulong sa amin. Kahit makakapagpatayo na po kami kahit konting grocery. Saka sinanay po din na po siya matutulog sa bahay. Hindi na po siya matutulog. Nanay Emma, ito rin po pinaparating sa inyo ni Kuya Mark at ni Ate Rhea. Maraming po salamat. Kuya Mark at si Ate Rhea. Sana magamit niyo po siya sa mabuting paraan din po. Opo. Maraming po salamat, Mark at Rhea. At pinakatulong po kayo sa akin. Hindi na po ako magtitinda ng balon. Maraming po salamat. Giving and sharing are forms of love. When we love, we give everything, even if it means having to sacrifice your health and energy. Just like Nanay Emma, despite her age, she did everything to be able to provide. But because of the help that is lent out to her today, she can now have her own store, which means she doesn't have to stay up all night and risk her safety in busy streets. Hope you are all inspired through Nanay Emma's story. Give more, expect nothing in return.